Mga kababayan, pag-usapan natin ang provincial rate. At linawin ko lang hindi to simpleng usapan. Hindi to pwedeng ang galit natin automatic itutok agad sa mga negosyante na parang sila lang ang kontrabida sa pelikula. Okay? So kalma. Alright? Kalma. Kasi may mga politiko na kung magsalita, akala mo pwede nilang utusan ng negosyo na parang personal nilang tindahan. Taasan ang provincial rate! Wow! Ang tapang! Hindi pwedeng puro yabang at mikropono, tapos ang business model mo ay bahala na si Batman. Kasi totoo naman, kapag may negosyo ka, ikaw ang naglalabas ng puhunan. Makinig kayo, pag nagninegosyo ka, ikaw ang bumibili ng makina, ikaw ang nagbabayad ng renta, permit, kapital, kuryente, tubig, pwesto. At kung minsan, pati stress ng buong opisina, libre mong iuuwi sa bahay. So, hindi rin fair na sabihin agad, taasan ng sweldo! Taasan ng sweldo! Paano kung maliit lang ang negosyo? Paano kung probinsya pa? Paano kung limitado ang merkado? Paano kung ang kinikita halos pangtapal lang din sa buwang-buwang gastos? Hindi pwedeng ang tingin natin sa mga negosyante ay ATM na may legs. At wag nating gawing carton villain ang mga negosyante. Hindi ganid ang negosyante by default. Mali lang ang sistema. Kasi kung gusto mo talagang pataasin ang sweldo sa probinsya, hindi sapat ang sigaw. Kailangan may ekonomiyang sasalot. At dito hindi ko ini-invalidate ang mga manggagawa. Kasi sila ang puwersa ng negosyo. Sila ang gumagalaw. Sila ang nagpapatakbo. Sila ang nagbubuhat ng operasyon. So, hindi ito laban ng negosyante at empleyado. Dapat harmonious ang relationship niyan. Parang adobo. Kailangan may toyo, kailangan may suka. Kasi pag puro alat o puro asin, walang gustong kumain. Ngayon, saan tayo naiinis? Sa sistema. Kasi ang tanong, dapat hindi lang, bakit mababa ang provincial rate? Ang tanong dapat, bakit limitado ang oportunidad sa probinsya? Kasi halos lahat ng cool nasa Manila. Trabaho, Manila. Head office, Manila. Malaking investment, Manila. Opportunity, Manila. Parang ang mensahe sa probinsya, hintay ka lang dyan o lumuwas ka, o mag-abroad ka na lang. Amazing. Ang laki ng Pilipinas, pero parang iisang lungsod lang ang may karapatang umasenso. At yan ang dapat nating gibain. Hindi lang wage issue ito. Regional development issue ito. Kapag binigyan mo ng matinong investment programs ang mga negosyante sa probinsya, kapag binigyan mo ng mas magandang pakete ang mga SME, kapag inayos mo ang internet, logistics, transport, permit, at access sa kapital, ano mangyayari? Dadami ang negosyo. Dadami ang kompetisyon. Dadami ang trabaho. At kapag dumami ang oportunidad, sa kaangat ang sweldo ng hindi hinihingal ang negosyo. Kasi real talk lang. Hindi mo maayos ang provincial rate kung ang tanging plano mo ay utusan ng maliliit na negosyante na maghimala. Kailangan mong palawakin ang ekonomiya sa probinsya. Kailangan mong ilapit ang puhunan, infrastruktura at oportunidad sa tao. Kaya sa usaping ito, hindi dapat negosyante laban sa manggagawa. Ang dapat kalabanin ay sistemang ginawang waiting area ang probinsya habang lahat ng biyaya, traffic at head office ay sinisiksik sa Manila.
Ang problema lang, hindi naman ako politiko. Bold star ako eh. Pero kahit bold star lang ako, alam ko na hindi mo maaayos ang sahod sa probinsya gamit ang sigaw lang at preskon. Okay? Ako si Jack Logan at ito ang Jack Logan Real Talks. Kung saan ang mababang sweldo sa probinsya, hindi lang usapin ng rate. Usapin yan ng bansang mali ang pagkakadistribute ng oportunidad. See you guys later.